Ayan, hi guys, Mami Park is here. Welcome to our almost daily vlog. Siyempre, kahit Huwebes Santos, sikapin natin na maging kalmado sa init ng panahon. So mag-lipstick tayo. Ayan. Maputla ang peg. Ayan. So maraming salamat po sa inyo, no. So doon po sa mga nakapanood ng ating dalawang magkasunod na video, no, ang ating previous videos na dalawa ay nawa ay sa simpleng paraan ay maturuan ko kayo or matulungan ko kayo na pwede namang hindi komplikado ang pagre-record. Ang importante lang din talaga ay na-i-record ang lahat ng mga bagay-bagay na nag-in and out sa ating negosyo. Alam niyo, tawag yan disiplina, no? Yun ang tawag yan. So happy ako sa inyo guys kasi hindi talaga ako makapaniwala hanggang ngayon na yung 53 minutes ko, alam nyo talagang in doubt na ako talaga nun na kung may manonood pa. Hindi ko iniisip yung views. Ang iniisip ko doon is yung situation ni Ma'am Milet ay kung may makaka-relate at matututo din kung sakaling mapanood. No, yun lang naman ang target natin. Isa, dalawa na matututo, ma-adapt, magiging effective sa kanila. That is more than worth of 1,000 views. Kasi hindi naman ganun kalakihan ang nagiging na revenue sa views, no, sa totoo lang. Although, it depends kung paano nanood ng decent ang manonood. Okay? So, meron pong mga konti lang ang views ko sa YouTube channel natin, pero mas mataas pa po ang revenue niya compare sa mga malalaki ang views. So, it depends po kasi how one viewer watch the video, no? And I'm so thankful lang talaga kasi hindi na sayang yung hirap ko na ilang beses akong nag-edit, ilang beses kong shoot ng actual, yung talagang kumbaga ba parang ni-review ko muna bago ko i-out yung video na yon kasi nga baka mamaya may pagkakamali, kaya lagi ang mga videos ko, ang channel ko, dinidisplay ko kasi hindi naman din ako perfect. However, lagi ko sinishare ay ang mga ginagawa ko at experiences ko. So, kaya for me, tuwang-tuwa ako sa inyo, napakagagaling yung estudyante, no? So, nag-usap na rin kami ni Ma'am Milet again at pinaghahanda ko na rin siya ng kanyang mga notebook kasi sooner or later ay magsisimula na kami. So, nakikita ko sa kanya yung eagerness na matuto, maiayos. Alam niyo, wala po yan sa edad, wala po yan sa pinag-aralan, wala po yan sa narating sa buhay, wala po yan sa kung mas meron, no? Yan po kasi sa totoo lang ay nasa tao. Nasa tao po. Okay? So, or sige sabihin na natin na also din sa educational background, halimbawa. So, syempre kasi hindi lahat ng tao are able to know some paraan or style sa pagmamanage ng negosyo. Sabi ko nga sa inyo, kahit gaano kalaki karami ang pera nyo pampuhunan, if hindi talaga kayo marunong sa negosyo, hindi nyo alam ang pasikot-sikot sa pagnenegosyo ng retailing, mabilis kayong ibabagsak niyan, no? At first, na-overwhelm kayo kasi lalo na kung gumaganda yung sales, but in the long term, hindi kayo madadala basta-basta ng pataas. Sometimes magugulat ka na lang pagising mo isang umaga, parang bumabagsak ka na. So, importante po ang matuto, importante po ang pag-aralan ang ating negosyo. Lalo kung ito ang bumubuhay sa atin. So, that is what happened to me. Dahil bumubuhay sa akin ay ang negosyo, so kaya kailangan, aralin ko to, hindi ko pwede maglaro. Tatandaan ko nga guys nung nire-reminisce namin ni Daddy Park yung aking store sa dati kong sabi nga ng Daddy Park, oh, that store is your playground. Sabi niya sa akin ganon. Hindi yabang to playground ko daw yon. Kasi nga, ang purpose talaga ng kung bakit na-put up yon, it is because in my part, yung pinibigay sa akin pera para hindi rin basta-basta nauubos, gusto ko, meron akong ginagawa, and at the same time, pag gusto kong mag-abot sa kung sinong gusto kong abutan, ay meron akong huhugutin. Kasi binibigay sa akin budget ng Daddy talaga noon, ay para yun sa amin. So, yung sa extra na mga iba pang gusto kong gawin, walang budget para doon. So, yun lang. Sabi nga ng Daddy, playground ko daw yun. Natawa nga ako. So, that was your playground, the other store before. So, yun. Hanggang sa dumating sa puntong nagkakaproblema na ang Daddy when it comes to source of income. So, syempre, kailangan tumulong na rin tayo, maging wise na rin tayo, ganyan. So, in today's video din kasi guys, ay share ko sa inyo, baka mag-unboxing tayo, hinihintay lang natin ang Daddy Park. Dahil worth of almost 23 or 24,000 na mga candies ang dadating sa atin. So, ayan, habang hinihintay din po natin ang pagdating ni Daddy, ay meron lang din po akong tatalakayin sa inyo guys, na isang comment na natanggap ko kagabi. So, focus po muna tayo dito sa isang comment guys ha. Huwag po muna tayong mag-shoutout. Huwag po kayong mag-alala, pag-shoutout ko po kayo talaga. Pagka po nagkaroon po tayo ng time. Lalo na po kasi kapag ka-learnings talaga, mapapansin nyo, pag learnings, hindi ako basta mag-shoutout. No? So, ayan. Aawa rin po ako sa inyo minsan na sobrang haba ng video ko dahil mahal nyo ang Mami Park, tagang tsinatsagaan nyo yung tapusin. So, wag po kayo mag-alala at mahaba pa rin ang video. Charot.
tatalakayin po natin ang comment ni Sir Johnny Izon 7704. So, ang sabi po niya doon sa aking disadvantages and ng walkthrough ang iyong tindahan part 1, meron ng aplikante. Doon po siya nag-comment. So, ang sabi po niya, ang liit niyo po magpasahod, 200 for 7 hours. Ayan. So, una-una po, ang mga kinonsider ko po, kapag po ako ay mag-hire ng empleyado, priority ko po ang within community lang. Ibig sabihin, yung aking magiging tindera, dapat walking distance lang mula sa bahay nila hanggang dito sa aming tindahan. The reason of that, it is, lalo na pagka sa panggabi, ay makasabay kong umuwi, and also, kung may gagawing kalokohan, mas madali kong hahanapin. Mas pinili ko po yung legit na dito, taga rito, sa lugar na to, nang sa ganon ay madali kong mahahabol pag may ginawang kalokohan. Pangalawa, ikinonsider ko po na hanggat maaari ay may experiences kahit hindi na mataas ang educational background. Basta may experiences at talagang marunong. Lalo na po sa kwentahan, lalo na po sa pagka-customer service, lalo na po sa paglilinis, pag may comprehension pagdating sa instructions and sa mga policies na pinapatupad namin dito sa aming store. So, kaya po kailangan may comprehensions kasi po, or kahit pa paano ay nakapag-aral, at least high school graduate. Kasi po, dumadating po sa punto na kasama sa trabaho nila ay ang tumanggap po mag-receive ng mga orders from ahente kapag may mga deliveries. So, kung hindi sila nakakaintindi, paano nila magagawa yung trabaho na yon? Paano makakapagsukli? Paano nila maipopromote ang isang produkto, lalo na kung bago at pinakikilala namin, paano nila maipopromote ng maayos sa mga customer para ma-push through na mabenta ang produkto? So, kaya po yan yung mga required ko. Sa totoo lang, as much as possible, mas gusto ko ang single para walang hanash sa buhay. Hindi yung dala-dala ang problema sa buhay dito sa tindahan. Kasi yun yung pinaka-hate ko. No? Yung dala-dala ang mga problema sa buhay hanggang sa trabaho, kaya tulalay sa langit, hindi nakakapagtrabaho ng mabuti. So, mula po nung ako ay nagtindahan dito at ako ay nag-hire ng tindera, usually po, fix ang akin pong offer na sahod. Fix salary. So, nag-i-start po ako sa 7,000 pataas. So, tumataas po ang salary rate ng aking mga empleyado kung depende po iyan sa kanilang galing, sa kanilang tagal ng oras na tinatrabaho sa akin, ng serbisyo, sa pagiging efficiency nila sa trabaho, yung walang tardiness sa trabaho, yung nagsusumikap sa trabaho, nakakatulong sa amin, hindi nakaka-stress sa amin. So, kaya po ako nagre-raise. If I will remember, 7,000 ang startup ko, fixed salary, my day off, no? That was around nung unang year ko dito, bago matapos ang taon, ng unang year ko dito ay nag-hire na ako ng tindera. So, 7,000 po si Ana at si Maya. And ang trabaho po dito ay hindi po itutulad mo iyan sa mga trabaho sa ibang dahil medyo may kahirapan ang trabaho dito. Pero mahirap po para sa taong hindi marunong. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, dito, pag natutunan mo na ang trabaho, minamani mo na lang. Hindi mo na iisipin pa kung paano ang gagawin mong pag-adjust. Ang iisipin mo na lang ay yung pagod kung lalo kung busy. Dahil kung nag-aayos ng paninda, sabay na may marami naman bumibili. So, yun po. No? So, binasi ko po iyan sa aking kakayanan, sa kakayanan ng aking negosyo, ang ganyang pasahod. Dahil yun lang po ang kaya ng negosyo namin. Dahil hindi naman po kami kumikita ng ubod ng laki tulad ng iba na may mga negosyo na kilaki-laki na nga ng kinikita, hindi pa tapat sa kanilang buwis, hindi pa nakaregister ang kanilang negosyo, at hindi pa masyadong mataas ang sahod. Magugulat ka. Alam niyo po bakit alam ko? Nanggaling po ako sa mga pinasukan ko na mga extra before, no? Tinanggap ko po ang sahod na 200 a day before, na ang pasok ko po ay alas 7, at kapag po may hahabulin kaming orders the next day, hindi po kami po pwedeng umuwi ng maaga. Pauwiin lang po kami para mag-dinner, hindi po libre pagkain. Pauwiin lang po kami pagka-dinner, and then pababalikin po kami, mag-OOT kami para po matapos yung aming kailangang i-rush na order ng mga client ng aming amo. So, usually nag-extend po kami at 9 o'clock, 10 o'clock, minsan po hanggang 11 o'clock pa. For just 200 pesos a day that. Walang bayad ang aming OT. Merienda lang, magpapamerienda lang. So, kaya naman that time, ano po ang discarding ginagawa ko? Nagpaalam ako sa amo ko na magtitinda ako ng mga kape, ng mga biskwit, kasi may tindahan po talaga ako na maliit nun eh.
magtitinda ako, magdadala ako para naman ako ay kumita-kita kasi dalawa ang anak ko at ako ang mag-isang nagpapaaral at ako ang mag-isang tumataguyod, umuupa pa kami ng apartment. Single parent po ako. So, yun lang ang kaya nila. Hindi nila kayang taasan ka. No? Yun lang ang kaya nila. So, ako, dahil hindi sasapat talaga, hindi ko kaya, I choose to resign. Naging honest ako bakit ako aalis. Kasi, sabi ko, mamamasukan na po ako sa Manila at alam naman nila natapos ako ng pag-aaral. Mamamasukan na po ako sa Manila nang sa ganun po ay sumapat-sapat po kasi po ang mga bata lumalaki na, nag-aaral na at meron po akong binabayaran na upa ng bahay at kuryente, tubig. So, okay. Hindi sila wala silang dahil naiintindihan nila ang side ko, naiintindihan naman nila, pero they cannot able to commit to raise my salary, no? At sila talaga alam na din nila na sa negosyo, ang trabahador, come and go. Kasi kung sino nga lang yung mag-a-agree doon sa pasahod nila. Thinking na sila ay walang mayor's permit, ni DTI wala, wala kahit anong permit. Ni barangay wala. Kasi tago sila, tahian sila. Tago sila. Garment tago. Nasa likod ng bahay nila. So, imagine niyo po yan. So, ako, negosyante po ako ngayon, sole proprietor. Sumusunod po ako sa mga kailangan po ng mga permits at pagbabayad. Kahit papaano ay nagko-comply po ako sa aking mga obligations. At sumusunod po sa batas. So, 7,000 before ang aking startup. Now, nung si Ana na lang po ang naiwan sa akin. So, meaning to say po, kailangan po niyang mag-compromise na pumasok ng 1 o'clock ng hapon hanggang closing. Hanggang alas 12, pinakamatagal, 1:00. So, nagbibigay po ako ng extra pera sa kanya. Bukod po sa ni-raise ko ang kanyang salary from 7,000, 8,000 hanggang sa naging 9,000 po siya monthly. So, binibigyan ko pa po siya ng mga extra. So, sa madalit sabi po, kung susumahin mo sa isang buwan, ang take home ni Ate Ana before, pumapalo po ng nasa 10,000. Dahil po pag ako sumahod din sa YouTube, kahit madalang, nagbibigay po ako ng bonus, nagbibigay po ako sa kanya ng pera, extra. Bakit? Kasi po, pag tinutulungan niya ako mag-set up ng aking mga gagawin kapag ako ay nagbablog. So, sinusweldohan ko din siya pag sumasahod ako. Binibigyan ko po siya. Bukod pa doon sa aking mga ibinibigay. Hindi po pagsusumbat po ito. Natigil na lang po yun na yung isa pa, inisponsoran ko yung anak niya ng ilang buwan para sa pambili ng school supplies. So, tig 100 pesos po yata yung 2 bata para sa school supplies nila. Binibigyan ko po. Pag po Pasko, New Year, pagka po may kailangang i-double pay sa mga panahon ng mga buwan, nagbibigay po ako. So, pero po ang serbisyong natatanggap ko mula sa kanya ay hindi po satisfied. Marami pong palpak, marami pong mali, marami pong maling pagsusukli, marami pong nadadamage na items, kumbaba, maraming kapabayaan, palpak ang trabaho. Pero kahit ganoon, dahil hindi naman niya ako iniwan, chinaga ko. At dumating pa rin ako sa punto na ni-raise ko. So kaya sabi ko nga, before ang ginagawa ko, nire-raise ko ang sahod, pero palala ang quality ng trabaho. Ngayon, bago kita i-raise, kailangan pa-improve ang trabaho mo. Kasi ganun na nga naging charity na lang ako So, dalang-dala ako. Naging charity na lang ako kasi imbis na paganda ang trabaho dahil tumataas ang sahod, papalpak ang klase ng trabaho. And, isama pa dyan ang yung honesty at yung trust. Isama na rin po dyan. So, dumating si Angie at maging katandem ni Ate Ana. Kahit dumating si Angie, hindi namin tinanggal si Ana. Wala kaming balak tanggalin si Ana dahil may balak na nga kaming lumabas ng daddy para mag-venture sa another business. At hindi babaguhin ang kanyang sahod at hindi rin babaguhin ang kanyang oras ng pasok. So, kumbaga ba, kahit may dinagdag, nahandoon pa rin kami na ibigay ang kanyang kung ano siya araw-araw. Kahit nagdagdag kami ng empleyado. So, si Angie, nung unang pasok niya, inilevel ko naman siya kay Ate Ana agad. Hindi siya nag-start sa 7,000. Why? It is because si Angie po kasi, iba na ang magiging coverage ng trabaho niya compare sa akin nung nasa akin pa siya before, nung nandun pa ako sa dati kong bahay. And, yung tiwala at syempre yung galing niya sa trabaho. Dahil dito po, kung dati po ay ang aking tindahan noon ay playground lang, ito po ay talagang hindi na po pwede ang laro-laro. So dito po talaga nai-involve ang malaking pera, nai-involve ang mga ahente, nai-involve ang mga ibang tao. Marami pong dapat isa lang alang, no? So kaya po inilevel ko siya kay Ate Ana dahil dati ko na siyang naging empleyado at nag-start din po siya sa akin before si Angie ng 7,000. So 9K.
So 9K silang dalawa, fixed salary. So, ibig sabihin si Ate Ana can able na to day off kasi meron na siyang kahalinhinan, can able to relax na kung gusto niya dahil may kahalinhinan na. Libre sila ng pagkain. Si Angie ay nasa amin, tumitira. Libre ng pagkain, silang parehas na tindera. Libre ng merienda, libre ng kape, libre ng soft drinks. Huwag lang sobra, syempre, huwag abusado. So, yon. So, kumbaga ba, take home na nila ang kanilang mga salary dahil hindi naman sila namamasahe. Hindi naman sila gumagasta ng makeup para magtinda sa akin. Hindi ko naman sila nire-required mag-makeup. Hindi ko sila nire-required magsuot ng uniform. Hindi ko sila nire-required na magsapatos. So, there's no such thing as para ma-maintain nila ang kanilang pagpasok ay dapat nakaayos sila. Nakukompare mo na kahit pumapasok ka ng minimum wage ka sa mga SM, ano ba tawag doon? Sales lady ka, papatayin ka naman. Uubusin naman ang sahod mo sa maintenance ng stocking mo, ng sandals mo, ng makeup mo, ng pabango mo. Ganun po. So, nasabing minimum lang, but the truth is, magkano na lang ang take home mo? Hindi libre pagkain, hindi libre tubig, hindi libre ang kape. So, imagine niyo po yung kaibahan niya. So, lahat po ng anggulo na yan ay tiningnan ko at pinag-aralan ko. Nang tanggalin ko si Ana sa trabaho, si Angie po ay ni-raise ko to 15,000. The reason of, para hindi siya umalis, para i-consider niya ang offer ko sa kanya nang hindi mo na siya mag-abroad. Pangalawa, pangsamantala ay talagang magiging straight siya habang hindi pa kami nakakakuha ng makakasama niya. Dahil ang balak namin, pag nasimula na ang dishwashing business ulit, bumalik na ulit kami, ay saka kukuha ng makakasama niya, ng makakatuwang niya. So, willing naman kaming magdagdag ng empleyado. Kaya lang, syempre, hintayin natin. Hintayin muna yung kakayanan ng amo. Kasi ako ganun di ba? Yung kakayanan ko. Yun yung point. Okay? At kung a-agree naman ang isang empleyado sa mga patakaran at pasahod ko, stay. Pero kung hindi, you are free to go kung naliliitan ka. Kasi kahit ako naliliitan, oo. Kaya nga ako nagnegosyo Ayokong pumasok sa mga kumpanya Ayokong pumasok kasi yung utak ko, yung galing ko sa hanap buhay, yung galing ko sa sales, yung galing ko sa craft ko, hindi matutumbasan ng pasahod na binibigay nila. So, ako ang mag-a-adjust, hindi sila. Ako ang magre-resign, ako aalis. Kasi, I'm not worth with that. Kaya ang sinikap ko na maging negosyante. Mas pinili ko ang maging negosyante. Kasi before si Daddy, ina-offera naman niya ako kung gusto kong mag-work. Pero hindi lang abroad, para yung mga bata, hindi ko maiwan. Pwede naman ako maging employed. Pwede, at kung tinanong kasi ni Daddy kung anong gusto kong gawin. So sabi ko, kung hindi ako magiging employed, pwede ba magtindahan na lang ako, magnegosyo ako. So kaya ganun yung ginawa niya, ginawa ng Daddy. Diba? Yun yung dinesisyonan namin dalawa para ma-look after ko yung mga bata. Kasi ayaw na ayaw niya yung iniiwan ng mga bata sa edad na kailangan na handoon ng nanay. At least, kasi kung ang both parents ay hindi present or busy, dapat at least yung isa gigiba para maalagaan at matingnan yung mga bata. So ako kasi career woman ang feeling ko sa sarili ko. Ayoko nung mukhang as in nanay na nanay lang. So kaya mamimili ako. Mag-e-employed ako within locals lang or magnenegosyo ako. So, I chose business. Kasi nga, yung personality ko ay hindi para mga muhan. Dahil ayoko nang inuutos-utusan ako, pero ang pasahod sa akin ay hindi naman sapat para sa kakayanan at galing ko. So, yun po yun. Choice ko po yun. No? So, kaya ako, alam ko ang sitwasyon ng isang empleyado. Alam ko ang sitwasyon ng isang simpleng empleyado. So, kumbaga ba, ako, ay bago pa dumisisyon sa mga ganyan, kasi sabi nga din ng Daddy, baka tayo ay lalabag sa labor code, sa ganito, ganyan. Hindi po. Alam nyo po ba kung bakit? Under ng BMBE, under ng DTI, BMBE certification, Barangay Micro Business Enterprise, ang mga sole proprietor po na may threshold na 3 million pababa ang kanilang assets and liabilities, ay maaari pong makapagpasahod ng below minimum with the mutual understanding between the employer and the employee. Ibig sabihin, inaalaw kaming mga sole proprietor na hindi tumataas ng 3 milyon ang aming assets, ang aming negosyo, ang aming kabuhayan. Inaalaw kami na makapagpasahod kami sa kakayanan namin kung below minimum wage lang talaga ang kaya naming ipasahod. At kailangang nag-agree ang empleyado at ang amo. So, ganun po yun. Yan po ay nasa batas at nakapasok sa BMBE. Hindi po lahat ng sole proprietor or mga non-VAT na mga taxpayer or mga negosyo ay nabibigyan po ng BMBE certification. Yan po ay pili lamang
na binibigyan. So, para po sa kaalaman nyo, ako po ay naka-BMBE. At hindi ko po iyan pinasok sa ating, hindi ko lang po yan pinasok sa ating BIR. Sa totoo lang po, pwede po akong maging bumaba ng hanggang 1% lang ang aking tax due kung ipapasok ko po yan sa BIR. Bakit po? It is because yan po ang ibinibigay na mga benepisyo ng gobyerno para doon sa mga negosyanteng maliliit, para sa mga micro businesses, no? MBMS naman, micro businesses, parang ano, basta ganun na maliliit lang kami, no? So, ipapakita ko po sa inyo ang aking certification ng BMB. Baka po mamaya sabihin nyo, bakit ako ay tila ba, baka akala nyo ay hindi ko nalalaman ng batas. Sabi ko nga po sa inyo, pinaghahandaan ko na po iyan. Inaayos ko na po iyan. Okay, hinanap ko pa. Ayan po ang aking BMBE. No? Pag kumuha po kayo ng BMBE, depende pa po kung bago kayo issuehan, ano? Hindi po basta-basta i-issuehan kayo. So, ako po ay naaprubahan. At ang certificate na po na to ay effective po 2 years, no? Sa mula ng aking kinuha. So, mag-e-expire po ang aking BMBE January 4, 2025. Isang taon pa. Saka ako magre-renew. So, ayan po ang aking BMBE, mga kasari. So, sana po ay naiintindihan nyo na ngayon. Under din po ng BMBE, dapat po, kung ikaw ay naka-BMBE, tinatangkilik mo ang mga lokal na produkto at pinapriority mong i-hire ang mga local workers. So, kaya po, pagdating po sa pasahod, ay inaalaw ng under ng BMBE ang below minimum wage. Nasa batas po iyan. As long as meron talaga ang employer mo ng BMBE certification. At ako po ay may BMBE certification, kaya po, yun, no? So, naiintindihan na po, no? So, just a piece of, just a piece of information. Just my sense, okay? So, naiintindihan nyo na. So, yun lang, no? Ang akin po panggabi na tindera, kasi po yung binlog ko nga po ito, ay aplikante pa lang. So, natanggap ko po siya, ginawa ko po siyang panggabi. Tapos, nag-hire pa po kami ulit, naghintay kami, at pang umaga naman yung sumunod na tindera. So, bakit po magkaiba sila ng rate for the nose of everybody? Bakit yung isa, inoferan ko siya ng fixed salary at mas mataas compare doon sa pag-ipa-plus ko yung daily ng aking tinderang pang-araw. Yung daily yung daily rate niya na 200. It is because unang-una iba po dapat ang presyo ng panggabi. Dahil panggabi siya, mapupuyat, handoon yung mas delikado, no? Pangalawa, iba po ang kanyang kakayanan. Ang experiences po niya ay talagang magaling. Biruin niyo po ay galing ng mini-staff, galing ng crew ng mga sislingan, may work experience talaga. Kaya lang po niya mas piniling magtrabaho dito, tinanggap niya. Kasi sabi ko sa kanya, oh, maganda ang experiences mo, magaling ka sa trabaho. Bakit mas pinili mong magtrabaho sa akin? Kasi mami, maliit pa ang aking baby, walang mag-aalaga. So, instead na, so kahit iginibab ko ang magtrabaho sa makakatanggap ako ng minimum, mas pinili kong dito na lang, kasi, makaka-earn pa rin ako ng pera, matutulungan ko pa rin ang asawa ko para buhayin ang aming anak, and at the same time, ay ako kahit paano din ay kumikita nang hindi ako basta malalayo, ng sobrang layo sa anak ko. So, at least sa panggabi ako, gigising ang anak ko na makikita niyang katabi niya ako. Hindi yung pagising niya, wala pa ako sa tabi niya. So, kaya mas pinili ko ang panggabi at mas pinili ko ang magtrabaho muna dito pang samantala dahil yun nga. So, yun ang napagkasunduan nilang mag-asawa. Kaya, mas pinili niyang magtrabaho sa akin. Pangalawa, ay, yun nga, dahil nga sa tinanggap naman niya at nag-agree kami, kaya yun ang kanyang sahod ay mas mataas compare sa dahil yung kanyang galing sa trabaho, yung kanyang sipag at bilis, yung pagiging efficient, konti lang ang nilamang ni Angie sa kakayanan ng aking tindera ngayon na panggabi. Konti lang po ang nilamang ni Angie, no? So, pero magaling siya. So, kaya po siya ay kahit papaano ay maganda-ganda ang sahod niya compare dun sa pang-araw ko. Tapos doon naman sa pang-araw ko, bakit po hindi po ako nag-release hanggang 200 lang, no? Pangalawa, ay una, it is because tinitingnan muna natin kung kakayanin ng isang empleyado ang trabaho. Binibigyan muna natin ng time para ma-improve niya ang sarili niya at matutunan niya at maka-adjust siya sa bagong environment ng trabaho na
inaplayan niya or pinasukan niya. So, handyan yung tinitingnan muna natin kung talagang ang performance level niya ay kailangan dang erase, dapat erase, at ang kanyang utak ay marunong, no? So, doon po nagbabase. Kaya hindi po muna ako nag-jump sa malaking sahod or mataas-taas na sahod. At may day off naman sila. And, bukod po dyan, ay pagkain ay libre. Dito po, ang mga nag-o-offer po dito ay hindi libre ang pagkain, mga nagtatrabaho dito. Napakadalang yung Pero sa akin po, libre ang pagkain, libre ang tubig, libre ang kape. Magsawa sila sa kape. Kung kaya nilang tumira ng kape ng 10 tasang kape, nasa sa kanila yon. As long as hindi maapektuhan ang trabaho nila, as long as hindi sila magkakasakit, walang sa aking problema iyon. So, kumbaga ba po, aanhin mo nga naman ang minimum, ang gastos mo naman, ang take home mo na lang ay magkano, naubos pa din, parehas lang din, naubos ang oras mo na pumasok sa trabaho, hindi mo pa nakapiling ang anak mo, and pag may emergency, hindi ka pa makalabas. Kapag gusto mong umabsent, ang dami pang pagdadaanan, HR, manager, supervisor, marami pang focus. Dito po, hindi naman natin nire-require na magsapatos, mag-makeup, hindi, mag-bis lang ng maayos, pero hindi kinakailangan na ano. So, kumbaga ba po, may mga reasons why kung bakit mo ganyan yan. So, kaya po, sana po ngayon, Johnny Izon, ay naiintindihan mo na, no? Dahil kung maliit para sa iyo ang 200, sa mga taong to ay hindi. Kaya bakit po kayo ini-encourage na tapusin nyo ang pag-aaral nyo, galingan nyo sa pag-aaral, i-improve nyo ang utak nyo? It is because hindi lamang physical works ang binabayaran sa inyo, kundi ang laman ng utak nyo. So, ako po kasi, bukod sa physical works, yung laman ng utak ang aking isinasalang-alang. So, tulad ng sa sarili ko rin, dahil alam ko sa sarili kong hindi ko deserve ang sahod na minimum sa mga papasukan ko para maging isang sales agent, mag-aakyat ka ng malaking sales sa kumpanya, pero ganun lang ang makukuha ko. So, kaya hindi ko siya basta tinatagalan. Kasi, yung worth ng sarili ko, ang aking isinasalang-alang at pangangailangan ko bilang nanay dahil may binubuhay ako. So, everything is always our choice. Kaya marami po sa atin ang mas gusto na magtrabaho sa abroad. Mababa ang sahod, pero magagaling ang ating mga doktor, magagaling ang ating mga nurse, magagaling ang ating mga teacher, pinipili nila ang abroad kasi mas mataas naman ang rate doon at ang cost of living. Sa Manila, bakit nga po ba iba-iba ang rate ng mga sahod sa mga bawat probinsya dito sa atin sa Pilipinas? It is because, depende po kasi sa cost of living, no? So, ang cost of living po natin, although sa ngayon, sa totoo lang, ay ang batas ay talagang napakababa pa ng sahod. Napakatagal bago maaprubahan ang raise ng sahod. So, sa gobyerno, maganda ang sahod kahit papaano dahil government. Pero pagdating po sa mga private entities, diyan po dahil tayong mga private na mga negosyante ay nagbibigay naman ng tax, ko-comply naman tayo para magkaroon ng contribution sa ating bansang Pilipinas. So kaya binibigyan tayo ng mga paraan, na mga programa ng mga gobyerno, ng mga ahensya na maibsan kahit papaano ang ating mga obligations and liabilities. So kaya isa sa napakagandang programa ng DTI ang mailabas ang programa ng BMBE dahil malaki talaga ang naitutulong sa aming mga negosyanteng maliliit, lalo na sa mga maliliit. So this is Mami Park and this is Team Park Fighting. Bye!